Amen. Dapat nga po handa tayo sapagkat nung panahong wala pa sa atin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, wala itong kulay. Ito'y malungkot. Ngunit nung simula nang tanggapin natin ang Panginoon, siya ang nagbigay ng ating saya, siya ang nagbigay ng kulay sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sabihin natin ngayon, Jesus, ikaw lamang sa buhay ko. Amen. Come on, let us sing this song. Sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papalitan. Jesus, sa buhay ko, ikaw. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papalitan. Papurihan natin ang Panginoon. Walakpak tayo sa Kanya. Patuloy tayo magpuri. Awitin natin. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat, salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord. Salamat sa iyong ginawa. Minsan pa, papurihan natin siya. Salamat.
Magpalakpak tayo sa Kanya. Papurihan natin siya. Hallelujah. Amen. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di pababayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim,
Kami lumalapit sa inyo ngayon, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming lilim. At nandito kami, Panginoon, nagpupuri upang itaas ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Panginoon, hindi ito sapat, Panginoon, upang maibigay namin pagpupuri namin sa mga ginawa mo para sa amin, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ay napakabuti sa aming buhay. Bagamat madalas, Panginoon, unfair kami sa inyo, pero Panginoon, yung pagmamahal nyo sa amin, ganun na lamang, Panginoon. Napakahaba ng inyong pasensya, Panginoon. At sa tuwing kami nagkakaroon ng problema, Panginoon, naandyan ka, Panginoon, upang aming malapitan, Panginoon. Kaya tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming lilim, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi po kami magsasawang magpuri sa inyo. Binibigay namin at ibinabalik namin lahat ng pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. By His stripes we are healed, by His nail-pierced we're free, by His blood we're washed clean, now we have the victory. The power of sin is broken, Jesus overcame it all. He has won our freedom, Jesus has won it all. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. His death cannot hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Yes, you are the risen King. Oh,
He reigns on high. Say, our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the reason, King, seated in majesty. You are the reason, King, that could not hold you down. You are the reason, King, seated in majesty. You are the reason, King. Atin pong tunghayan ang sinasabi sa banal na kasulatan buhat sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Ito po ang sinasabi, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin ang saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain po ang bawat isa. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa umagang ito at tayo po'y dumako sa pagbibigay. Kung kayo po ay merong banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin sa sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 38. Ganito po ang sinasabi. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang gagamitin ng Diyos, ang takalang gagamitin ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. So sa talata pong ito ay mapapansin po natin na ang pagbibigay po ay isa pong napakagandang bukal sa puso. Sapagkat kung papansinin po natin, ang Diyos ay ibinibigay niya kung ano po yung ating ibinibigay. At dito po, kung kayo po ay magbibigay, dapat po ay naroon po sa puso natin. At napakasarap pong isipin na pagka naging attitude po natin ang pagbibigay, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. At kung papansinin po ninyo, marami pong mga tao ang
pinagpala ng Diyos mula nang sila po ay naging tapat sa kanila pong pagbibigay. At hindi ko na po iisa-isahin ang mga taong ito. Isa na lamang po dito, si Colgate, no? Kung mapapansin po natin, siya po ay isang giver. At siya po talaga ay pinagpala ng Panginoon. At challenge ko po kayo sa umaga pong ito na kayo po ay magbigay ng ayon po sa inyong mga puso at gagantimpalaan po kayo ng Diyos patungkol po sa mga bagay na ito. At bilang challenge po na ibinibigay po sa inyo, tayo pong lahat ay magbigay ng ating ikasapung bahagi at ng mga love offering. So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po, Panginoon, ay patuloy mong pinagpapala. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ay di mo pinababayaan sa aming pong pang-araw-araw na kabuhayan. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinatatag ang aming pong pamumuhay sapagkat nakikita mo sa aming mga puso ang aming katapatan. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw po ang siyang aming tunay na Panginoon na nagbibigay sa amin ng lahat. Kung kaya't nais po namin, Panginoon, na ibalik sa iyo ang aming pong mga love offering and tithes upang sa ganon, Panginoon, ay magamit ito sa ikalalago pa po ng iyong gawain. Maraming pong salamat, Panginoon, at dalangin po namin na sana'y patuloy mo pong pagpalain ang mga hanap buhay ng iyong mga anak. Tulungan mo ang bawat isa at patuloy na ikaw ang magkaloob ng kanila pong mga pangangailangan. Sa tanging pangalan po ng aming dakilang Diyos na si Jesus, ito po aming hiling at dalangin. Amen.
Praise the Lord. Magandang umaga. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon this morning. Napakabuti ng ating Diyos. Kumusta po kayo? I hope that everyone and everybody is okay. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, itong ating online worship, ay isang paraan ng Diyos para masubok kung sino talaga yung matatag, sino talaga yung healthy, yung worship life. Merong iba po kasi na na-enjoy lang nila yung worship kay Lord pagkasama po yung ibang mga tao. Pero alam niyo po yung healthy worship life, kahit kayo lang na pamilya mo ang magkakasama or kahit ikaw lang mag-isa, basta meron kang healthy worship life, titiyakin ko sa iyo, mag-i-enjoy ka sa presensya ng Diyos. Itong pandemic na ito, pagsubok kung sino talaga yung matatag, sino talaga yung matibay. Kasi yung iba po, maaaring sisilipin lang po yung ating YouTube channel, titignan, pagkatapos makinig ng konting praise and worship, papatayin na, pipindutin po yung likes, and then, wala na. Ay, hindi po ganun ang worship. Ang worship po ay ibibigay po natin yung buong attention po natin, yung buong panahon po natin, yung worship celebration po natin ay bibigyan po natin ng full focus. And most of all, doon sa bahaging yon ng mensahe na nais pagkaloob sa atin ng Panginoon ay talagang ating pagtutuunan po ng pansin ng panahon. Nandyan pa nga meron tayong ika nga po ay mga sermon notes kung saan doon po natin nilalagay yung ating mga natutunan or yung mga sinabi ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya po, yung mag-i-stay lang mga kapatid sa online worship ay yung mga tiyak na matatag. Pero yung mga lelembot-lembot ang pananampalataya, lanto tayong pananampalataya, very weak. Nako, sisilip lang yan. Pagkasilip niya, mapatay na. Kaya po, tanging matatatag lang ang mag-i-stay at makikisa sa ating online worship. And you're blessed this morning. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi isa ka sa mga matatatag sa pananampalataya na hindi ka kayang gibain ng anumang sitwasyon, na kahit pandemic na ito, hindi kayang tibagin ang iyong pagsamba sa Panginoon. Well, once again, welcome po sa ating worship celebration and welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ituloy po natin yung pag-aaral po natin and we are on the second part of Stop Your Pride. Last week, nakita po natin yung pinagugatan, yung source ng pride ay hindi po yung human nature. Hindi po nature ng tao yung pride. Ito po ay nanggaling kay Satanas at matagumpay niya po itong naipasok sa puso ng tao sa pamagitan ng pandaraya sa kanila. Nakita ho natin yan doon sa Book of Genesis, chapter 3. Nakita ho natin doon kung saan sinabi ng Diablo na ang tao ay magiging parang Diyos, magkakaroon ng kakayanan na magdesisyon para sa kanilang sarili at hindi na nila kailangan pang dumepende sa sinasabi ng Diyos. Nung pumasok ang pride sa puso ni Eva at ni Adan, dito na po nag-ugat yung lahat ng pagkakasala. Masasabi po natin, this is the mother of all sins. Ito yung nanay, ito yung ina ng lahat ng pinag-ugatan ng mga tinatawag nating pagkakasala. Kaya nga, ang taong ma-pride, baka hindi natin alam, ang tao pong ma-pride o kung ikaw ay ma-pride, nakikibahagi ka sa puso ni Satanas kasi ang pride nagmula sa kanya. At binibigyan niya ng daan ang isang taong ma-pride, binibigyan niya ng daan si Satanas na maging bahagi ng puso niya. Kaya ang tanong ko, may pride ka ba? Kasi kung ma-pride ka, titiyakin ko sa iyo, nagbibigay ka ng bahagi ng puso mo sa kaaway at nakikibahagi ka sa puso ng kaaway. Also, last week, nakita rin po natin na ang kahulugan po pala ng pride, una, ito po yung sobrang pagpapahalaga po natin sa sarili. Yung sobrang pagmamahal natin sa sarili. In other words, ang katawagan po dito sa panahong ito ay yung narcissism. You love yourself so much. Talaga namang sobra mong inaakap ang iyong sarili.
Hindi mo na maiparamdam yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iyong kapwa. Sarili mo na lang ang mahal mo. Ang pride din po, nakita natin, ay yung labis na pagbibigay ng parangal sa sarili ho natin. Lampas doon sa nararapat lang. Yung parangal na nagtataas sa pangalan ng Panginoon. Nakita rin natin last week na ito yung pagsasawalang bahala sa Diyos. In other words, pride is all about ourselves. It is all about us. Pride is telling you that you are the God of yourself. Now, nakita rin natin last week na merong dalawang uri ng pride. One is what we call godly pride, at yung pangalawa yung tinatawag nating sinful pride. Godly pride is all about God. It's all about boasting for what God has done in your life. It's all about God. While sinful pride is all about yourself. Diba? It's all about self-reliance, self-centeredness, self-glorification. Bottom line, pride is all about ourselves. Pride is all about making ourselves like God. So today, before we study and know the danger of pride, gusto ko po munang tayong lahat ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Alam ko po excited na tayo mag-aral. Alam ko po na tayo po ay handa na para ika nga po ay tanggapin yung mga pagpapalang spiritual hinanda ng Diyos. Pero bago natin gawin yon, tayo po muna ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for this wonderful Sunday that you've given us. We are so blessed because, Father God, your message are really fruitful in our lives, oh God. Thank you so much, Lord, because this message is a direct rebuke for each and every one of us. Kasi maraming mga tao po, Panginoon, ang umaakap at patuloy na pinangahawakan ang kanilang sinful pride, not knowing, Panginoon, na ito po ay maghahatid sa kanila sa kapahamakan. Kaya po sa umagang ito, we just want to say thank you so much, O Lord, for this message, and we're allowing your Holy Spirit to speak to us right now and rebuke us kung may mga bagay na dapat kaming baguhin in the name of Jesus through the power and help of the Holy Spirit. Rebuke us, change us, make us like Jesus Christ in life and in living. Lord, we allow you right now to speak unto us in the name of Jesus. Amen. Once again, palampakan natin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ng Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen! Amen. So today, let us once again open our Bible in the book of Genesis chapter 3. At gusto ko pong balikan po natin ito. Let's look at the manifestation of pride in the life of Adam and Eve. Genesis chapter 3. Umpisahan po natin yung verse 4. Ang sabi po ng verse 4 ay ganito, sa wikang Tagalog, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Kung meron pong process si Satanas to infuse pride in the heart of Adam and Eve, meron din naman pong tinatawag na process kung paano nagkaroon ng manifestation yung pride sa buhay nila Adan. Check this out, yung verse 6, pansinin po ninyo. Ano-anong nakita po natin dyan? No? Nakalagay po dyan, napakaganda sa paningin. Di ba? Second, sabi po dyan, pansinin nyo, palagay niya'y masarap. Oh, di ba? Pangatlo, sabi po diyan, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. And then, sabi po diyan,
Pang-apat ay pumitas siya ng bunga. And then lastly, binigyan niya ang kanyang asawa. Napansin niyo po yung mga salita dyan na ginamit? Naandyan yung paningin, naandyan yung palagay, naandyan yung naisip, naandyan po yung pumitas siya at binigyan niya yung kanyang asawa. Ang manifestation ng pride ay nagsisimula sa nakikita ng mata. Doon sa verse 6, balikan natin, sabi doon, napakaganda sa paningin. Gusto natin yung maganda eh. Wala namang gumusto sa pangit. Di ba? Gusto natin yung maganda. Kaya kahit na po ipinagbabawal ng Diyos ang isang bagay, pag meron kang pride sa puso mo, yung bagay na ipinagbabawal ng Diyos nagiging maganda sa paningin mo. For example, pag ang lalaki po babaero, di ba ang tingin na marami, napakagwapo niya, ang tingin niya sa sarili niya, gwapong-gwapo siya, bagamat ito po ay ipinagbabawal ng Diyos. Yung pangalan pong tumingin, sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 28 tumingin ka pa lang sa isang babae na taglay ang masamang pagnanasa Nagkasala ka na sa iyong puso. How much more kung ang isang lalaki ay babaero? Pero ang tingin ng sanlibutan, pag marami kang babae, ang tawag po ng aming mga, ika nga po ay sinaunang tatay ay chicks. Pag marami kang chicks, ang dating mo guwapong-guwapo ka. Hangang-hanga sa'yo. Why? Kasi merong pride. Pag ang lalaki po, lasinggero, ang tingin po niya, ito yung nagpapamacho sa kanya. Kahit na po, hindi gusto yun ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 5, verse 18, malinaw ang sinabi doon Huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmumula ng pagkasira ng pamumuhay. Very clear ang Word of God. And yet, pag ang tao ay mayroong pride, di ba? Gusto niya nakikita ng iba na siya ay matipuno, macho, tunay na lalaki. Dapat umiinom nito. Di ba? Sipin niyo po yun. Pag ang babae po, hindi lang naman lalaki, pag ang babae po, materialistic. Mahilig sa kalayawan. Pag ang babae po, mahilig sa pera. Di ba? Naninilaw sa alahas. Obsessed sa mga usong damit na labas na, pati kaluluwa. Di ba? Ang tingin niya, yun ang nagpapaganda sa kanya. Di ba? Pero ang totoo po, ang sinabi ng Diyos, dapat ang pagandahin yung panloob, hindi yung panlabas. Kaya nga sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Pagka po yung mata na ang umiral, na yung mata ho natin ay mayroong pride. Ang manifestation po ng pride, lahat ng nakikita ng mata natin, kahit na bawal o ayaw ng Diyos, ang tingin natin dyan maganda. Pangalawang manifestation po ng pride, yung pakiramdam. Tingnan niyo po yung sinabi doon, sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Gusto po natin yun, di ba? We feel good of ourselves. Di ba? Pag-ambatayan po yung palagay natin, pag-ambatayan po yung feeling ko, di ba? Kahit pa po ipinagbabawal ng Bible yan, kahit pa po sabi ng Diyos, huwag mong gawin yan, but because you feel good about it, nagiging parang pwedeng gawin. Feeling ko, babae ako. Kahit na lalaki ka. Dahil napifeel mong babae ka, okay na yon. Pag may pride ka, of course, sasabihin mo, pwede yon. Kahit na sinabi ng Diyos, karumal-dumal yon. Diba? Yung mga katuwiran na palagay ko, wala namang masama sa gaming. Bakit? Lahat naman kasi nag-gaming kasi yung mga magulang natin, nabuhay nung panahon ni Baruch at ni Tarzan, kaya walang gaming. So palagay ko, wala namang, alam niyo yung palagay ko wala namang masama sa munting kasinungalingan. Bakit? Lahat naman gumagawa nito. Palagay ko, wala namang masama kung maglalagay ako ng
under the table para mapabilis yung process ng papers ko. Lahat naman ginagawa to sa Pinas eh. Nasa Pinas tayo eh. Yan ang kalakaran eh. Palagay ko wala namang masama kung makamundong awitin ang kinakahiligan ko. Lahat naman nakikinig nito. Kita niyo po yun? Yung ating mga palagay ay bumabaliwala sa mga utos ng Diyos. Samantalang sinabi ng Panginoon, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 2, para mabatid natin yung kalooban ng Diyos at talagang ganap para sa atin. Kaya kung minsan di natin mabatid yung kalooban ng Diyos, bakit? Nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan ito. Yan ang ikalawang manifestation ng pride. Una, nakikita. Pangalawa, nararamdaman. Ito yung pangatlo. Ito yung ikatlong manifestation ng pride. Ang ikatlong manifestation ng pride ay sa ating isipan. Balikan nyo yung verse 6. Ang sabi po dyan, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Pag nakita, okay, naramdaman, aakyat sa ulo. At kapag nasa isip na natin, papasok po yung pride, nababaliwala yung karunungan ng Diyos. Nagiging mas marunong tayo kaysa sa Diyos. Try to imagine, gaano po katindi pagka ang isip natin o ang pride pumasok na sa isip ng tao to the point na sobrang dunong na ng tao, marami ang nagsasabing, hindi, wala namang Diyos, di naman totoo yung Diyos. Kaya nyo nasasabing may Diyos kasi nahihirapan kayo sa inyong buhay. Bagamat sinabi po ng salita ng Diyos na may Diyos, di ba? Kahit na sinasabi po ng kalikasan na mayroong Diyos, pinatutunayan ng creation na may Diyos, ang isang taong puno ng pride, yung kanyang kaisipan, sasabihin niya walang Diyos. Yan sabi ng Bible, mangmang ang nagsasabing walang Diyos. Di ba? Hindi lang naman po yung unbeliever ang maaari pong pasukin ng pride yung isip. Di ba? Kahit po yung mga nagbabasa ng Biblia. Opo. Yung mga nag-aaral ng Biblia, kahit pa po Christian, pwede kong pasukin ng pride yung isip. Nagiging napakarunong. Wala nang ibang tama kundi siya. Diba? Nagiging mapanghusga sa iba kasi ang tingin niya, siya lang ang tama, nagiging self-righteous. And everybody else is wrong. Siya lang ang tama. Dumunong ang isip, lumiit ang puso, nawala ng pag-ibig. So, hindi lang po yung mga unbeliever, pati po believer, pwedeng pasukin ng pride yung isip na ang tingin mo, ikaw ang nakakaalam ng lahat and you're going to judge other Christians. Pansinin niyo yung mga isip ng mga pinapasok ng pride, di ba? Mahirap i-correct. Meron ba kayong mga kasama sa bahay, nakitang-kita mo naman mali yung ginagawa, tapos pag kinorek mo, nako, dahil ma-pride yung isip, mangangatuwiran pa yan ng pabaluktot. Mangangatuwiran pa yan ng papilosopo. Bigyan ko sample. Halimbawa, meron kayo dyan sa bahay na palainom ng alak. Tapos sinabi mo na, nako, siguro magandang itigil mo na yung pag-inom ng alak. Una, binabawal ng Diyos yan dahil makakasira sa pamumuhay mo yan. Pangalawa, makakasira yan sa iyong kalusugan. Anong kakatuwiran sa iyo? Ito nga yung vitamins ko eh. Ito nga nagpapalakas sa akin eh. Nadinig nyo na ba yung baluktot na pangatwiran na yan? Yung mga halimbawa, may nagsusugal, kinorek mo, wag po kayo magsugal, wag po kayo magbingo. At sasagot sa iyo, ito na nga lang yung libangan namin, diversion nga namin to eh. Diba? Nakita niyo po yung pride nag-start doon sa puso, di ba? Ang manifestation na doon sa mata, nakita ng mata, naramdaman, pumasok sa isip. Nang pumasok sa isip, puro baluktot ang pangangatuwiran. Miski na sinasabi ng Diyos na mali, ang tingin niya tama. Sabi nga, it's hard to be humble when you know you are genius. Pag ang tingin ng tao sarili niya, henyo. Ay, naku, ang hirap i-correct. Meron ba kayong mga kasama dyan sa bahay na kapag ikinokorek ninyo yung ugali, nangangatuwiran pa? Baluktot naman. Kapag ang isip mo ay ma-pride, wala nang ibang nagiging magaling, wala nang ibang nagiging tama, kundi ikaw. Bakit? Puno ka ng pride. Ika-apat na manifestation ng pride is through action. Ano po sabi dyan? Pumitas siya ng bunga. Pansinin niyo po, noong nakita niya na maganda,
nagkaroon siya ng palagay, and then naisip niya, and then eto na, pagkatapos niya maisip, action! Umitas siya. So pride will manifest through what we see, what we feel, what we think, and what we do. Ang tao ho ay napaka-ma-pride pagdating sa kanyang mga ginagawa. Ang tao po ay ma-pride pagdating sa kanyang mga accomplishments. Lalo na pag maganda yung outcome, nako, sobrang bilib yan sa sarili. Yeah. Bunga yan ng pagsusumikap ko. Diba? Mayabang na. Nakakalimot tayo na yung lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos at hindi bunga ng sarili nating lakas o paggawa. Kaya nga may reminder po si Moses doon sa Deuteronomy. Buksan niyo yung Bible niyo. Dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 hanggang 18, maliwanag po ang sinabi diyan. Basahin natin sa Tagalog, no? Kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanin ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Kahit kailan daw po, huwag nating isaisip na yung ating tinatangkilik ay bunga ng sarili nating lakas at kakayanan. Anong sabi doon sa 18? Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Anuman ang meron ka ngayon, bunga yan ng pagbibigay ng Diyos sa iyo, ng kalusugan, ng kalakasan, ng talino. Wag po nating isipin na bunga po natin yan, tayo ang may gawa niyan, tayo ang magaling. Isipin nyo to. Kahit naman available ang trabaho, di ba? Kahit available ang resources, kung hindi ka pagkakalooban ng Diyos ng buhay at kalakasan, may magagawa ka ba? May matatapos ka ba? Makakapagtrabaho ka ba? Di ba hindi? Pero alam niyo, maraming tao na pakiramdam nila ang lahat ng meron sila, bunga ng kanilang pagpapagod. Mali po yun. Mali po yun. Baguhin natin yun kung ganun tayo. Lastly, pride is manifested when we share it with someone. Alam niyo, sabi sa verse 6, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Alam niyo, ang taong ma-pride, malakas makahawa yan. Ewan ko kung meron na po kayo nakakwentuhan taong ma-pride. Pag yun ang kakwentuhan niyo, walang ibang bida kundi siya. Walang ibang magaling kundi siya. Di ba? At hindi lang yun. Pag yun lagi ang kakwentuhan mo, patatalo ka ba? Di syempre kung magaling siya sa susunod na iba, dapat naman ikaw ay magaling din. Kaya pagmamalaki mo rin, di ba? Kakainin mo rin kung ano yung pride na meron siya, kakainin mo rin, gagawin mo rin. Hindi lang yan, pinapayo pa natin. Ipinapayo pa natin yan. Ewan ko po napansin nyo. Yung mga taong ma-pride, ang payo ho niyan ay kung ano ang pride na meron sila. Napansin nyo ba yung mga payo na hindi ka binati? Huwag mo din batiin! Nang malaman niya kung sino mas isnabero o isnabera sa inyo. Di ba may mga ganon? May mga nagpapayo na, hindi ka binigyan, napakadamot, huwag mo din bigyan. O di ba? Saan ang ugat noon? May nakakwentuhan na ba ho kayong ganyan? Pag ganyan ho yung kausap nyo, medyo layu-layuan nyo ng konti, para kayong dinidemonyo niyan eh. Di ba? Yung papayuhan ka, ano? Pinahiya ka? Ipahiya mo rin. Ipahiya mo rin. Huwag kang papayag, huwag kang paaapi. Nadinig nyo na yan. Di ba? Samantalang ang linaw-linaw ng sinabi ng salita ng Diyos, gantihan ng mabuti ang masama. Hindi sinabi ng Bible na pag masama ginawa sa iyo, masama di gawin mo. No. Tingnan yung Romans chapter 12 verse 17. Sabi po dyan, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. Ano sabi niya? Gantihan ng mabuti ang masama. Kaso, pag yung kausap mo, ma-pride, sigurado sasabihin sa'yo, gantihan mo yan ng ganito. Sinampal ka, bugbugin mo. Ganun po yun. Again, ang pride sa ating puso, nagsisimulang lumitaw sa nakikita,
mararamdaman, maiisip, and then gagawin, pagkatapos ibabahagi. Ito mabigat. Ang pride po, napakadelikado niyan. Napakadelikado niyan. And we have to stop our pride. And for us to stop is what we call pride within us. We need to know not only its definition, but we need also to know its danger. We have to know the consequences of having pride. Maaring hindi tayo masyadong nagbibigay ng atensyon, hindi natin masyadong napapansin. Pero ang pride po ay mayroong matinding consequences. Meron itong danger sa buhay natin. Ang question, what are those dangers of what we call pride? What are the consequences of what we call pride? First of all, pride leads us to fall. Ito po yung unang-una. Dahil ang pride po ay nagpabagsak kay Satanas. Sino mang tatangkilik dito, ito rin ang magpapabagsak sa kanya. Remember, Adam and Eve fall into sin because of pride. Ito nagpabagsak sa kanila at ito rin ang magpapabagsak sa atin. Doon sa Proverbs chapter 16, verse 18, yung Message translation, ganito ang kanyang sinabi. First pride, then crash. Nakakita na ho ba kayo ng eroplanong nag-crash? Ano raw po yung una? Pride. Then later on, crash. And then, ang sabi po nitong Message translation, the bigger the ego, the harder the fall. Dito po nanggaling yung kasabihan po natin na kung anong taas ng lipad, siyang lakas ng lagapak pag bumagsak. Naalala ko yung isang pabula, no? Meron po akong pabulang naalala. Sa isang bukid daw po, meron 2 pato, no? Meron silang isang kaibigang palaka. Kapitbahay po nila, matalik nilang kaibigan. Araw-araw po silang naglalaro. Ano ho? Dumating yung panahon ng tag-araw, no? At yung tubig po ay unti-unting umupa o bumaba. At habang palapit po ang lamig, ano po, unti-unti namang natutuyo yung bukid kung saan sila po ay naglalaro. So naisip nung 2 pato na dapat silang gumawa ng paraan para po yung kanilang lugar, o sila po ay makalipat ng kanilang lugar. Madali lang sana kung sila lang 2. Naisip po nila yung kanilang kaibigang palaka, no? Kasi siyempre, sila pwedeng lumipad, di ba? Pero ang tanong, paano yung kaibigan nilang palaka? Isip sila. Sa wakas, nakaisip sila ng paraan. Maglalagay sila ng stick, kapwa sa kanilang mga tuka. Bibit-bitin po nila habang yung kanilang kaibigang palaka ay nakakagat doon sa stick na yon, no? Ililipad nila ng mataas papunta sa ibang lugar na matubig at doon sila patuloy na maglalaro. So, ganun nga ginawa nila. So, nung habang sila'y lumilipad, nakakagat yung palaka doon sa stick, isang magbubukid ang napatingala at humanga at nakita po iyon na sinabi sa kanyang asawa, ang galing naman ng ideyang yon. Tataka ako, sabi niya, sino ang nakaisip yun? Nadinig po ng palaka at malakas niyang sinabi, ako! Bagsak ang palaka at nakakakilabot ang pangyayaring sa kanyang buhay. Alam niyo, ito po yung pabulang nagsasabi, naglalarawan ng pagmamataas o pride. Nauuwi, mga kapatid, sa pagbagsak. Lahat po ng pride na uuwi sa kakilakilabot na pagbagsak. Kaya kung masyado tayong mataas, masyado tayong ma-pride, asahan na po natin isang araw, sobrang sakit, sobrang hirap, sobrang kahihiyan ang aabuti natin pag dumating yung pagbagsak natin.
Remember, lahat ng nasa taas, walang ibang pupuntahan yan kundi sa baba. Kaya mabuti na po yung nasa baba. Ano mo bakit? Pag nasa baba ka, wala ka ng ibang pupuntahan. Kasi nasa baba ka na po eh. Pero pag ikaw nasa taas, naku po, napakadelikado niyan. Kasi pwedeng bumagsak. Naalala ko yung isang sinabi sa akin, keep your feet on the ground. Ano man ang iyong marating sa buhay. Kasi ang sabi ng Panginoon, doon sa aklat ng Matthew, makikita ho natin sa mabuting balita. Ang sabi po ng aklat po ng Mateo, chapter 23. Buksan natin yan. Ganito ang sabi po. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Mga kapatid, napakadelikado po. Napakamapaminsala ng pride. Kaya kung anong taas ng lipad, always remember, malakas ang lagapak niyan pagbagsak. Keep your feet on the ground. Another danger of pride, another consequence, pride leads to what we call distractions. Maraming buhay na po ang nasira dahil sa pride. Maraming relationship na ang nasira dahil sa pride. Maraming negosyo ang bumagsak dahil sa pride. Maraming kaluluwa ang mapapahamak ng dahil sa pride. Ang pagmamataas po, nagdudulot po yan ng labis na pagtitiwala sa sarili, yung overconfidence. Ito po yung bumubulag sa atin. Para hindi po natin makita yung kahinaan natin. Hindi natin makita yung distraction na nakabang sa atin. Mahalaga po yung confidence, opo. Pero pag sobra-sobra ang kumpiyansa, naku, delikado po yan. Nagdudulot po yan ng matinding problema sa atin. Dahil madalas ito yung pinagmumulan ng pagbagsak po natin. Kapag tayo po ma-pride at sobrang tiwala sa ating kakayanan, nakikita lang po natin yung lakas natin, yung galing natin, pero hindi po natin nakikita yung kahinaan po natin, yung panganib. Maaaring ito po yung maging bitag para tayo mismo ay mapahamak. Kung minsan nagiging batayan po natin kasi yung mga nakaraang panalo natin, yung past victories natin. At ang tingin po natin, masisigurado natin yung future success natin dahil sa mga past victories po natin. Pero wag po tayong pakasiguro. Kasi hindi po garantiya na laging ganun ang mangyayari. No? Naalala ko po si Manny Pacquiao. Noong naglaban po si Manny Pacquiao sa ika-4 na pagharap nila ni Manuel Marquez sa isang professional boxing fight, maliwanag na knockout ang inabot ng ating kababayan, ng ating pambansang kamao. Ang tanong po ng maraming reporter, anong nangyari sa ika-6 na round during the last seconds? Bakit ka napatumba? Bakit ka na-knockout? Alam niyo, isang matinding realization and at the same time, revelation, ang naging dahilan o reason ni Pacquiao. Ang sabi po niya, overconfidence. Sobra daw po yung kumpiyansa niya. Sa last moment na yon, ang tingin niya, mananockout niya si Marquez. But because of what we call overconfidence, hindi niya nakita yung sinalo niyang suntok. Paggising niya, tapos na ang laban. Yung labis na kumpiyansa, yung pagyayabang or pride natin, maaaring humantong sa pagkabigo po natin. Saan man pong larangan ng buhay yan. Maaari ho tayong bumagsak. Diba? Paghahanap buhay po natin, no? Mataas ang pride natin, ikakabagsak po natin yan. O kaya sa karir natin. Diba? Maaari po itong mauwi sa pagkasira at pwede ngang maaaring maging resulta nito ay kamatayan sa atin. Yan sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 18:12. Pride ends in destruction. Humility ends in honor. In-encourage tayo ng Bible. Let us embrace humility because humility ends in honor, but pride ends in destruction. Hindi lang personal na buhay po natin ang mawawasak eh. Ang totoo po niyan, pag ma-pride po tayo, pati po yung mga nakapaligid sa atin, nawawasak po natin. Naalala niyo po yung Titanic, ang tawag po nila dito unsinkable ship. Ayon po sa ulat, no, after po ng construction,
nitong cruise ship na to, a reporter asked the man who built the Titanic how safe the Titanic would be. With pride, no? And an ironic tone, he said, not even God can sink it. Anong resulta? It hit what we called an iceberg, then it sank. And around 1,517 passengers ang namatay mula sa 2,200 na pasahero dahil sa pagyayabang. Pride leads to our destruction, nadadamay pa po yung iba. Lastly, pride leads to what we call disease and then death. Tignan niyo po yung buhay ni Uzziah. Look at the life of King Uzziah in 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 23. Pag binasa niyo po yan. Ang pangalan niya po ay Ahaziah, no? He was only 16 years old when he became a king of Judah. Ahaziah means Jehovah has help. Then he changed his name to Uzziah, which means Jehovah is strength. So, maging hari po siya, no? Naging successful po siya. He started a great leadership as a young king, no? Uzziah did the right in following the Lord, 2 Chronicles chapter 26 verse 4, and sought God throughout the life of his counselors, Zechariah, no? Chapter 26 verse 5. And the Lord gave him success. Noong nagtiwala siya sa Panginoon, sumunod siya sa Panginoon, anong ginawa sa kanya? Binigyan siya ng katagumpayan. Saan? Sa larangan po ng military, no? Sa larangan ng pagbuo ng kanilang nasyon, nag-increase yung economic trade nila, and even yung agriculture nila, napakaganda. Ito lang ang malungkot, no? Over time, Uzziah became strong because of the Lord's blessing on him, and his fame spread throughout the land. Ang masakit, ito, yung verse 16. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn the incense on the altar of incense. In arrogance and pride, Uzziah decided that he wanted to not only be a king, but also be a priest, ministering before the Lord. Alam niyo po, only Levites are allowed to be the priest. Kaso si Uzziah, hindi po siya Levite. But because siya ay hari at umakyat na nga sa ulo niya, yung pride, no? Yung 80, yung 80 pari o priest, tumindig sa kanyang harapan at sinabihan siya na hindi siya maaaring gumanap ng gawain ng mga saserdote. So masyadong ma-pride si Uzziah. Kaya ginawa po niya ay kanyang tinakot yung kanyang mga saserdote dahil talagang gusto niyang maghandog sa Panginoon, no? Ano nangyari? Binigyan siya ng Panginoon, no? The Lord struck him with leprosy. The priest rushed him out of the sanctuary of the temple. And Uzziah lived the rest of his life in isolation with leprosy. He was not allowed in public. He had no access to the temple or even to the palace of the king. And then his son Jotham became king and ruled over Judah. When Uzziah died, he was buried in a royal cemetery, but not in the tombs of the kings of Judah. Kakalungkot. Anong lesson nito? Pride never listens to anyone. Pagka ma-pride, hindi nakikinig. Uzziah, instead of being humbled and gracious for the Lord's blessing, he became arrogant and prideful. He became so full of himself that he even angrily rejected the warnings of the high priest. Kaya doon sa 16, sabi diyan, but after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord and entered the temple of the Lord to burn the incense on the altar of incense, na dapat ang gagawa nito
ay mga Levita lamang. Mga saserdote lamang. Di lang yan. Pride is like leprosy. Bakit po? It will separate you to all your loved ones, to all your friends, relatives, and even to our God. Kaya yung mga taong ma-pride, walang kaibigan. Yung mga taong ma-pride, makikita nila yung sarili nila, nag-iisa. At yung mga taong ma-pride o malungkot, pag namatayan, wala makikipaglibing dyan. Baka kahit ka mag-anak, hindi pumunta. Di ba? When God struck Uzziah with leprosy, he never repented his actions. Ang tigas ng ulo niya. Sana nagsisi siya, humingi siya ng tawad, pero hindi. And that's why he was isolated. He has been cut off, no, from the people of God. At naglagay ang Diyos ng ibang hari. Another lesson, makikita mo rito, pride will turn your success to ashes. We forget it was the Lord who blessed us in the first place. And sometimes we think that we achieve our success based on our effort. You know, when we are full of pride and never acknowledge the work of the Lord in our lives, it leads to what we call trouble and disease and then death. Now, here's my challenge. Always keep in mind the terrible consequences of pride. Pride leads to our fall. Pride leads us to our destructions. And pride leads us to what we call disease and then death. Kung ganito ang magiging bunga ng pride sa buhay mo, pipiliin mo pa ba ang maging ma-pride? Pipiliin mo pa ba ang kapalaluan? Simula sa araw na ito, iwasan na po natin ang pride, no? Na nahahayag sa pamagitan ng ating mga mata, nararamdaman ng ating puso, pride na umaakyat sa ulo natin, pride na nagmamalaki ng ating mga nagawa, at pride na nakakahawa sa sino mang nakakausap natin. Iwasan na po natin yan. Bumalik tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba. Aminin natin, wala tayong maipagmamalaki sa Kanya dahil wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Tanda mo ito, walang mawawala sa Diyos kung wala ka, pero kung magmamalaki ka, no? Kung magmamalaki ka at hindi ka lalapit sa Diyos, kung wala kang Diyos, malaki ang mawawala sa buhay mo. Humble yourself before the Lord and acknowledge that He is the Lord, the God, and the King of your life. Be dependent on our God. Surrender every pride that you have, and you will have a true success in your spiritual life, in your spiritual walk with the Lord. You will have a true success coming from the Lord. Iwasan natin ang pride. Stop your pride. Let us pray. Lord God, thank you so much for all your messages to us, O God. Nakita namin yung danger, Panginoon, kung paanong ang pride ay maaari pong magpahamak sa amin, Panginoon. Pwede kaming i-isolate nito. And yung isolation na yon, hindi lang yung physical isolation. Ang mabigat, Panginoon, yung spiritual isolation sa presence mo. Pwede namin ikahamak to doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno, Panginoon. Hindi mo yun hinanda sa amin. Hinanda mo yun sa kaaway. Pero kung aakapin namin yung puso ng kaaway, magkakaroon kami ng pride at hindi kami matututong magpakumbaba sa inyo, mapapahama kami doon sa inihanda mo para sa kaaway. Kaya po, Lord, sa umagang ito, tulungan mo po kami na buong pagpapakumbaba, aminin na minsan sa buhay namin naging mapagmataas kami. Tulungan mo po kaming maging mapagpakumbaba na ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay at iasa namin sa inyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, i-dedicate namin sa inyo, Panginoon, even yung mga accomplishments namin, dahil lahat ng ito ay wala sa amin kung wala po kayo, Panginoon. Kaya po maraming salamat sa realizations ngayong umaga. Lord, I pray na itong message mo na ito ay maghahatid sa amin para lalo pa naming ganyakin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay
na sumuko sa inyo dahil wala po kaming magagawa kung kayo ay wala sa buhay namin. Salamat, Lord, sa assurance na sa pangalan ni Jesucristo, kami ay tatanggapin mo, kami patatawarin mo kung kami magpapakumbabang lalapit sa iyo. Thank you, Lord, for your message. In the name of Jesus, amen. Let us all try to discuss kung ano yung mga natutunan natin, ano yung take-home natin sa mga message nito habang tayo po ay nanananghalian ngayon o maybe mamaya sa inyong devotion, pag-usapan po natin ito. Yung danger ng pride, yung manifestation ng pride, pag-usapan po natin ito, yung kahalagahan ng pagpapakababa natin sa harapan ng Diyos. Maraming salamat po. God bless you. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang puri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Tapat sa'yo, naglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Yes, Lord. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos. Bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. O Diyos, kay buti mo.
natin ang ating kamay at tanggapin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig mo ang tangi kong kalagasan. Sa pagsubok at sa kabiguan, pag-ibig mo'y laging nararamdaman. Sa buhay ko laging may suliranin, subalit ang pag-ibig mo'y kay sa akin. Di kayang ipalit sa yaman ng daigdig, pag-ibig mo lampas pa sa langit. Stay safe mga kapatid. Sa'yo man, Amang Banal, papuri ko'y